Good morning mga kababayan. Kumusta po kayo? Namiss ko yung usapan natin. Pasensya na po kayo. Matagal po tayong nawala sa pag-update sa kalagayan natin dito sa Canada. Thank you Lord, thank you God. You're so very amazing. Today, pupunta tayo sa isang interview. Naalala nyo yung last vlog. Yun nga pala, kaya nawala ako. Medyo dumaan tayo sa kainahan ng loob. Parang nanghina ako ng loob. In short, parang nagkaroon na pagkatapos kong nag-ano doon sa restaurant. Nag-decide na hindi na pumunta. Mayroon akong isang interview which is maganda rin siya. Kaya lang hindi tayo na-select. Pagkatapos nun, parang sabi ko, pahinga muna ako. Hindi muna ako, parang siyempre nawalang pag-asa. Pero sabi nga nila, tao lang tayo. At isa akong tatay, alam nyo naman yon. May kasamang worry, pero hindi nawawala ang tiwala ko sa Panginoon. Naalala nyo guys, nung bago ako magdesisyon na may nakausap akong customer na kinuha yung information ko at saka contact number. Sa awa ng Diyos, talagang mabait ang Panginoon. Tinawagan ako ngayon for interview. Nabuhayan tayo ng pag-asa. Sabi ko nga, napakabait ang Panginoon. Pagka talagang dinulog mo lahat sa Kanya, isuko mo lahat sa Kanya, na nawawalan ka ng pag-asa, kung ano yung desire ng puso mo, yun ang ibibigay niya. So ngayon nga, tinawagan ako para sa interview. Sana makuha natin. Hindi ko expect na kasi nga oil and gas, panibagong pagkakataon, panibagong trabaho. Siyempre aalamin natin yan. Siguro pagka nakuha natin to, ito na siguro ang pagkakataon para magbago tayo ng career from food service to industrial. So mamaya papunta ako ngayon 15 kilometers away from my home. Sana guys, tuloy-tuloy to. At dinahon ko na sa Panginoon siya. Sabi ko, siya na ang bahala. Well, kumustahin ko naman po kayo. Pasensya na po na hindi na ako nakapag-update sa kumusta po yung buhay-buhay natin dito sa Canada. Kumusta po yung mga kalagayan natin ngayon. Sabi ko nga, ako in short, dumaan ako sa maliit na depression. Hindi naman depression, yung parang nag-iisip-isip. Maraming opportunity po. Maraming sa araw na hindi ako maraming pinasubok sa akin na mga opportunity para kumita ng pera. Ibabahagi ko po sa inyo yon. Comment lang po kayo kung ano yung napag-aralan ko, yung digital world na pwede kang kumita na wala kang nilalabas na kahit na anong kapital. Pero siyempre maliit na kitaan everyday. So update ko po kayo maya-maya kung ano yung mangyayari dito sa interview natin. Sana tulungan tayo ng may kapal na makuha natin at maging stable na tayo sa trabaho. So mamaya po i-update ko po kayo pagkatapos ng interview.
At shoutout nga pala sa mga pasensya na po hindi po ako makapag-comment sa mga advice ninyo. Medyo umiwas tayo sa pagsagot sa mga comment. Hindi naman po sa hindi ko kayo pinabasa, nababasa ko po yung mga comment ninyo. Maraming salamat. I appreciate your comment. Sabi ko although sabi ko totoo mga sinasabi ninyo, dito sa Canada maraming trabaho. Wag lang kayong mapili at magkakaroon ka ng trabaho. Of course, number 1 doon. Sabi ko nga, hindi po tayo namimili. Sabi ko nga kay Mrs., papatulan ko na yung driver. Mayroon man akong mag-hire na Tim Hortons. Iniisip natin yung sasapat sa trabaho, sa araw-araw natin. Hindi ko po minamasama ang mga comment ninyo. Masarap pong pakinggan ng mga comment kahit na sa pagdinig ko, sa pagbabasa ko, negative medyo, pero yung negative na yung ginagawa kong positive bilang challenge. Opinion po ninyo yun. Kanya-kanya po tayong opinion, pero I take positive those kind of opinion. Hindi po ako sumasama loob. Sabi ko nga, ang tunay na kaibigan, ang tunay na tao magsasalita sa iyo sa katotohanan. So alam ko po yung mga suggestion ninyo, which is hindi ko kailangan sumakit ng loob sa mga comment na yun. Part of life na mayroong magsasalita yan. Minsan nga magulang mo or mga kapatid mo magsasalita na kung tama ang sinasabi nila. Ako, isa akong patunay dito sa Canada. Patunay na kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, talagang yung presence niya nananaig at talagang hindi tayo pababayaan sa buhay natin. Kahit mapaganda, pangit man, alam nyo yun, hindi siya talagang nagpapabaya. Ang presensya ng Panginoon talaga hindi nawawala sa buhay ko, lalo na pagka talaga sa mga challenges na ganito. Mabait ang Panginoon, napakabait niya. Pauwi na tayo ngayon. Nagbabiyahe lang tayo. From our house siguro nasa 15 kilometers or 21 minutes ang pagbiyahe. Pero okay lang, industrial. Lord, alam niyo po, ayokong maging emotional sa presensya ng Panginoon sa amin. Pero gusto ko lang i-share sa inyo na dumaan ka man sa pagsubok, dumaan ka man, ialay mo sa Panginoon. At ang Panginoon, kahit na kuminsan nararamdaman mo na parang nawawalan ka ng pag-asa, gawain ng Panginoon yan, gawain ng demonyo yun. Yung parang nawawalan ka ng pag-asa sa buhay, tapos parang yung nadidepress ka, yun talagang gawain ng Panginoon, ng demonyo yun. Pero huwag kang bibitaw sa Panginoon. Gagawa ng paraan ng Panginoon. Kung ano talagang desire ng puso mo, ibibigay sa iyo yun. Tahimik ang Panginoon, para gumalaw. Sa tamang panahon, bibigay sa iyo kung anong ninanais mo. At
sa mga nawawalan, mga kababayan kong nawawalan ng pag-asa. Kapit lang tayo sa Panginoon. Yun lang ang masasabi ko sa experience ko sa buhay ko. Kung minsan mga kaibigan, natutulog ako, mga kababayan, natutulog ako, yung parang hindi ako natutulog, parang ginigising ako sa problema, iniisip, pumapasok yung problema sa isip mo, parang naiirritable ka. Ginagawa ko lang, Lord, patulugin niyo po ako, tulungan niyo akong makalimutan ang mga problema dumarating. Yun, makakatulog ka. Bawat lingas-ngas, anong tawag doon? Lingas-ngas ng demonyo sa isip mo, magdasal ka lang, Lord, alisin niyo po ang problema sa isip ko. Lord, gabayan niyo po ako. Yun lang. Konting salita mo lang sa Panginoon at gagawin niya ang gusto mo. Ay, nakalimutan ko bumili ng tinapay. Bibili mo lang tayo ng tinapay. Yung may cheese dito sa bakery. Masarap kasi ang tinapay dito sa Mercato Bakery. Hopefully mayroon pa tayong makukuhang cheese pandesal. Lord, mga kababayan, yan. Hindi ko maano yung galak ko sa binigay sa akin ng opportunity uli ng Panginoon. At yung mga blessing na di-discover natin at pilit nating sinashare, which is of course may mga taong hindi maniniwala sa atin, pero yung mga taong naniwala, ayan, nandyan na, kumikita na sila everyday. Kung pwede lang i-share sa Pilipinas tong na-discover ko, kaya lang hindi pa sila nag-launch. Isipin mo, 700 pesos kada araw ang kikitain mo. Wala kang obligasyon mo lang, gawin mo lang ang task mo ng 10 minutes, that's it. Ngayon, hindi ko masasabi ang platform na na-discover ko, which is enough na para enough siguro sa Pilipinas, pero dito sa Canada enough para mag-savings at bumalik sa katayuan, makakatulong. Binigay ng Panginoon sa amin itong, alam yung ngayon, right, as of now, digital world, marami pagkakakitaan sa Panginoon. And guys, tapos na yung interview. Good news. God is very kind. Inoperan ako na sinabi lang sa akin na tinanong ako kung ano yung expectation ko. Of course, sabi ko, mayroon akong idea sa mga tools, power tools, dahil nga tapos tayo ng marine engine sa Pilipinas. I'm willing to be trained because I don't have any idea about this kind of industry here in Canada. So, yun. In short, sinuggest niya sa akin, tinanong niya sa akin magkano expectation ko, which is normal yun. Nakipag-negotiate tayo. Sabi ko, ino-opera niya ako ng medyo maganda-gandang kasi nga bago ako, walang idea. No-opera niya akong $23. Sabi ko, right now, sabi ko, I'm looking for an opportunity that can meet my expectation also, because of the inflation, of the higher prices of the higher prices of the groceries, like cost of living. It's really difficult for me to catch up on that kind of numbers, sabi ko, in our cost of living here in Canada, which is sinabi kong nakukuha ko dun sa trabaho ko dati, sa pagiging manager ko. Sabi niya kung pwedeng mag-meet kami sa middle. Thank God
binigay niya yung di natin expect makukuha natin yung ano natin doon, pero I am seeing you're very positive person. Sabi niya ganyan, you like to grow on this kind of industry. Can we do in the middle? So sabi ko, nung sinabi yung number, oh thank you Lord, thank you. Sabi ko, that's enough for us. Sabi ko, for to start, sabi ko, in this kind of industry. I would like to take that opportunity. Tapos tinanong ko lang, kung sabi niya sa akin, any question, sabi niya ganyan, sabi niya, sa pag-i-English niya, hindi pwedeng hindi kita i-hire kasi CEO ang kausap mo. sabi ko sa kanya, gagawa talaga ng paraan ng Panginoon para makapunta ka doon sa ninanais mo. Kasi nga simula nung napunta ako dito sa Canada, which is nagpapasalamat din ako sa food industry. Nangarap din ako kung makapasok sa ganitong field, which is oil and gas. Hindi siya oil and gas na pupunta ka sa site, magtatrabaho sa site. Part sila ng oil and gas, sila yung gumagawa ng mga parts of the, kung ano yung kailangan na parts. Maraming mga Pilipino. Sabi ko nga, I love seeing your warehouse because I saw bunch of Filipino, sabi ko. So sabi niya, yeah, Filipino you are hardworking, sabi niya ganyan. Sabi ko, oh, thank you very much for the compliment. Sabi ko, that's why we are here in Canada, sabi ko. To make some living, sabi ko. Yun nga, madaling salita, next week, early next week, tatawagan niya kung kailan ako mag-i-start. Thank you Lord, thank you rin sa mga dasal ninyo, at makakasimula tayo ng panibagong career dito sa trabaho na to. Alamin na lang natin kung anong oras, which is siguro ang standard procedure ng trabaho dyan mga 8 o'clock, yun yan siguro. Pero salamat Lord, at pinagbigyan niyo ako sa hiling ko na makapasok sa ganitong trabaho. So yun lang, excited lang akong ibalita sa inyo at muling magbabalik si Superfly. Sana tuloy-tuloy tayo. Sabi ko nga, sa mga nangyayari sa buhay natin, normal na pagdadaanan natin ang ganitong pagsubok. Just bigay mo lahat sa Panginoon. Ang Panginoon talagang bahala sa buhay natin. Sabi ko nga doon sa kausap ko, nag-interview sa supervisor siya ng warehouse, ng facility. Sabi ko, your CEO is like the angel, sabi ko, that he brought me in your office right now. That's why we are talking each other. So sabi ko, I'm very glad, sabi ko, that I met my angel. Sabi ko, isipin mo, bihirang pagkakataon yun, president, CEO ng company, mamimit mo. Sa tuwa kong to, hindi ako manghihinayang na to start all over again. Hindi ako gagawin ko lahat para matuto ako sa ganitong industry. Maganda yung package nila sa pag-aaral din ng bata. Si Jacob, meron silang 80% na tuition. Hindi ko pa na-absorb yung mga package na yun. Ang importante, magkakaroon tayo ng trabaho, ng pagkabuhayan natin. Thank you Lord, dahil babalik tayo sa sistemang trabaho. So yun lang mga kapatid at mga kaibigan. Salamat, tayo'y makakabalik uli sa
maalis na yung pag-iisip natin na paano na tayo, hindi na tayo, yung takot talaga na mararamdaman mo para sa pamilya mo dito sa Canada. First of all, na hindi tayo talaga, wala tayong kamag-anak dito na masasandalan. Ang hirap lalo na pagka nauubos yung bigas, nauubos yung saan na naman tayo kukuha ng ganito na budget next month. Yung alalahanin ba para makaraos lang tayo, kasi ang gusto ko lang makita yung enough na na wala kayong problema sa pang-araw-araw. At maraming taong tumulong. Shoutout Sis Apple, Bro Reynan. At sa mga panahong ganito na asahan namin kayo. Salamat at wala yung tiwala ninyo sa amin. Tunay kayong mga kaibigan. Salamat kay Ate Lea, kay Sis Rachel. Ayan, nakiusap ako, may mga usapan kami. Maraming salamat. Ngayon na makakabawi na rin ako. Salamat sa mga viewers ko na patuloy na tumatangkilik sa video ko. Salamat. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Ibalik sa inyo ang kabutihan na ginagawa nyo sa mga kapwa ninyo. Yun lang po. Sana tuloy-tuloy na po tayo. Sana tuloy-tuloy na tayo sa natin. Talagang magtutuloy-tuloy ako dito kasi oil and gas. God bless everyone. See you on my next vlog. Babalita ako sa inyo in the near future, bukas, Sabado at Linggo. Ngayon Biyernes kasi. Sabi niya, I am very comfortable to offer you this kind of job. Sabi niya, thank you very much. Sabi ko, okay, see you on my next vlog. Sana dumami pa ang suporta natin. Yung palang sinasabi kong online, digital. Message nyo ako kung interesado kayo. Kung nasa US kayo, Canada, tuturuan ko kayo. DM nyo ako, message nyo lang ako sa Facebook, sa YouTube. At makikipag-communicate ako sa inyo. I-upload ko ngayon yung video na to para mayroon tayong update sa mga subscriber natin at sa mga manonood, mga kababayan natin. Salamat sa Canada. Salamat sa Panginoon, lalong-lalo na sa Panginoon. Salamat, Lord.